Mag-share ako ng mga tips para sa mga new business owners para maiwasan nyo na magkamali, lalong-lalo na kung nagsisimula pa lang kayo at baka ma-discourage kayo kaagad. Pero tandaan nyo, lahat ng bagay may risk. Hindi lang sa business, even sa trabaho na pipiliin mo. So the best way we can do is to minimize risk by doing our research, our due diligence. Kasi lahat naman ng bagay may risk. Hindi lang sa business, hindi lang sa trabaho, at saan iba-iba pang bagay, di ba? So, ang purpose ko sana ay kung may katanungan kayo, mag-comment lang kayo. And then, tatry natin sagutin. Isang mali para sa akin ng isang business owner ay yung kulang pa ang plano. Tapos minamadali nila na makapagsimula agad. Bili ganito, bili ganyan. Tapos ang ending, hindi mo pala kailangan. Or sobrang liit pala, or sobrang laki pala, or kulang sa hinahanap mo, or sobra pala. Paano kung hindi rin masyado mabenta? Ay, ang laki ng binili ko, sayang naman, di ba? So, mas maganda magsimula sa maliit. Yung sakto lang na makakabenta ka at kikita ka. And then from there, paikutin mo ng paikutin yung pera mo. Yun yung the best. So, kung maaari, kunyari, maybe 1,000 ka magsimula, paikutin mo ng paikutin. Yan ang isang the best advice na maano ko sa'yo. Pangalawa, wag mo ipaghahalo ang personal at inyong business na account o yung pera mo. Kasi minsan malilito na tayo. Kunyari, kinita ng business, tapos iniisip mo, baka personal mo siya, pinambili mo pagkain, pinambili mo ganyan. Ang ending, wala ka ng kinita, wala ka pang pambili ng puhunan sa next mo, lugi ka na, di ba? Paano mo funds yung tomorrow mo? Yan yung isang nakikita kong mali. Minsan, di ba, nagbi-business ka, nagbibenta ka, tapos yung pera nandyan, di ba? Tapos biglang dumating yung partner mo, kunyari, pengi ganyan, pambili ganyan, hingi na hingi, kuha ng kuha. Para sa akin, okay lang naman mamigay, pero wag lagi. Tapos pag namigay ka o nagpakuha ka sa cash funds mo, isusulat mo. Then ilalagay mo siya sa expense. O, di ba? Kunyari, ang cash mo ngayon, 2,000 na, di ba? So, ngayon, may kinuhang ganyan, pambili ng tubig, pambili ng gas, pambili ng oil. So, isusulat mo siya para mamaya, at the end of the day, nalagay mo siya as expense. Ang next naman din, dahil nagsisimula ka pa lang, yung sarili mo ang madalas na empleyado. Ngayon, kung medyo mahirap yung gagawin mo, kukuha ka ng ibang tao, i-calculate mo din, kaya ba? Ngayon, dahil hindi kaya mag-isa at kailangan mo kumuha ng tauhan, ngayon, you have to see at i-compute mo lahat na expense mo, so rent, tao, kuryente, puhunan, i-plus mo lahat yun. Tapos, i-plus mo din yung gusto mong kitain. Kunyari, masaya ka na, 3,000 kinikita mo isang araw. Ang renta mo, for example, 2,000. Tapos ang sahod sa tao mo, palagay na natin 700 sa tao. Tapos may gastos ka pa sa parking o gas o whatever. I-plus mo lahat yun. Then doon mo mabibilang pabalik. Ilan ba kailangan mo ibenta? Na-discuss ko na to before, pero kung gusto nyo ulitin ko yung formula, sabihin nyo lang sa akin, gagawa ulit ako ng bagong formula para sa inyo at bagong video. Okay? Kita-kita tayo ulit sa next.